Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Deaconess Katrina Elefante mula sa CRC Main Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang mga kaganapan sa Joshua 24 verse 33. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo ay dumako sa maikling panalangin. Diyos naming Ama sa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng biyaya, lakas at karunungang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Panginoon, humihingi kami ng mga kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patnubayan mo po kami sa lahat ng aming ginagawa at tulungan mo kaming maisabuhay ang iyong mga salita sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ipinagdarasal din po namin, nagabayan kami ng banal na Espiritu upang lubos namin maunawaan ang mensaheng iyong ibibigay sa amin sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Ang pamagat po ng ating pagninilay-nilayan ay ang The Death and Burial of Eleazar. Atin pong basahin ang mga nakasulat sa Joshua 24 verse 33. At namatay si Eleazar na anak ni Aaron at inilibing nila siya sa burol ni Pinehas na kanyang anak na nabigay sa kanya sa lupaing maburol ng Ephraim. Pagpalain po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Ang pagkamatay at paglilibing kay Eleazar ay hindi lang dulo ng kanyang buhay. Ito ay patunay na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa kanyang mga lingkod. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating paglilingkod sa Diyos ay may magandang bunga at hantungan. Una ay ang pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Ang pagpanaw ni Eleazar ay tanda sa atin na natapos na niya ang kanyang tungkulin sa lupa. Si Eleazar ang high priest na kasama ni Josue sa pagpasok sa lupaing pangako. Ang kanyang buhay ay nagpapaalala sa atin na lahat tayo ay may kanya-kanyang oras at panahon. Ang mahalaga ay matapos natin ang ating buhay ng may katapatan sa Diyos. Ang bawat pagkatapos ay bahagi ng plano ng Diyos para sa atin. Pangalawa ay ang pag-aari sa pangako ng Diyos. Ang paglilibing kay Eleazar sa loob ng Kinaan ay patunay na totoo ang mga pangako ng Diyos. Noon, ang mga Israelita ay gala lang sa disyerto, pero ngayon ay may sarili na silang lupa kung saan sila pwedeng mamahinga. Ang paglilibing sa kanya doon ay nagpapakita na ang pangako ng Diyos ay hindi lang sa salita, kundi naging totoo at nahahawakan. Sa ating buhay, ang bawat pagpapalang natatanggap natin ay patunay na hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Pangatlo ay ang pagpasa ng pananampalataya sa iba. Ang pagbanggit sa anak niyang si Pinehas ay nagpapakita na dapat magpatuloy ang pagkilala sa Diyos. Kahit namatay si Eleazar, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi nahinto dahil naroon ang kanyang anak para magpatuloy. Tinuturo din ito sa atin na dapat naging natin ituro ang ating pananampalataya sa ating mga anak o sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang layunin ay kahit wala na tayo, ay mga taong magpapatuloy sa pagmamahal at pagsunod sa Panginoon. Pang-apat ay tunay na kapanghingahan. Ang paglilibing kay Eleazar ay sumisimbolo sa kapayapaan pagkatapos ng mahabang paglilingkod. Matapos ang maraming laban at hirap sa paglalakbay, sa wakas ay nakamit ni Eleazar ang kanyang perpektong pahinga. Ito ay paalala sa atin ng lahat ng pagod at sakripisyo natin para sa Diyos ay hindi sayang. May nakalaang kapahingahan at gantimpala ang Diyos para sa bawat isa na nanatiling tapat sa Kanya hanggang dulo. Ang buhay at kamatayan ni Eleazar ay nagtuturo sa atin na ang paglilingkod sa Diyos ay may kabuluhan. Ipinapaalala nito na ang katapatan ng Diyos ay kasama natin hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Ang hamon sa atin ay mamuhay ng maayos ngayon para mag-iwan tayo ng magandang halimbawa sa mga susunod sa atin. Sa ating pong pagtatapos ay samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Aming Panginoon na dakila, salamat sa iyong salita na nagpapaalala ng iyong katapatan. Tulungan mo kami maging tapat na lingkod hanggang sa dulo, katulad ni Eleazar, at naway mag-iwan kami ng maalap na pananampalataya sa mga susunod sa amin. Gabayan mo po kami sa buong araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programa Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging
pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.